1991. Lumindol. Ang aming inawit, born again. Ipinanganak na akong muli, si Jesus sa aking tumbos. Nung nag-practice kami, okay naman eh. Kaya memorable po yan. Ha? May kasama kami matanda. May kasama kami si Brother Ben Milientes. Alam nyo, building yan, bumapang na niya. Nakita namin, swimming pool, nalimas ang tubig. Grabe. Parang may bulldozer sa ibabaw ng bubungin. Yan. Kasama ka ba noon na nangipis? Nahabang. Pero masayang Kristiyano kahit nagsasuffer. Amen. Okay? The privilege of suffering. Amen? So, ang sabi niya, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Okay? Now, mga kapatid na minamahal, mayroon pong kagalakan kahit na nagsasuffer tayo. Masaya ba kayo? Sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi ko nga eh, masarap ang Kristiyano, may joy, may enjoy ka na, at ligtas ka pa. Now, yung joy, hindi nawawala yan. Kahit na nagsasuffer tayo, because joy is not the absence of suffering. It is the presence of God. Hindi ko mo pinipersecute ka, malungkot ka. Ha? At kung maalala nyo, mga kapatid, yung sa Baptist history, okay? O church history, alam nyo, most persecuted people, yung mga Baptist. Pero hindi nila idininay ang Panginoon. Mga kapatid na minamahal. So the privilege of salvation, number 2, the privilege of suffering. Kahit nagsasuffer tayo, nandiyan pa rin yung joy. Bilang Kristiyano. Because joy is not the absence of suffering, it is the presence of God. Hello? Ligtas ka eh. Alam mo, makapagpapalungkot lang sa Kristiyano, kasalanan. Persecute mo ang Kristiyano, masaya yan. Kasi kaya ka pinipersecute, lahat ng pinipersecute, malamang spiritual yan. Yung hindi pinipersecute, yung hindi halatang Kristiyano yan. Kakulay mo sila. Hello? Kasayaw mo sila. Kaakbay mo sila. Amen. Kasama mo sila. Hindi masamang makisama, kaya lang ang masama yung makisama ka. So the privilege of suffering. And last, hello. S pa rin yan, alam niyo na. Service. The privilege of service. Pwede ba maglingkod sa Diyos? Yung hindi say, reject nyo. Paano maglilingkod yan? Patay, spiritual eh. Hindi ka tanggap-tanggap yun. Ang sabi sa Isaiah 64 verse 6, yung mga paglilingkod ng hindi ligtas. 64 verse 6 sabi niya, we are all unclean thing. Tatanggapin ba ng Diyos yung unclean thing? And all our righteousness
tatanggapin ba yung self-righteousness natin? Are as filthy rags. And we all do fade as leaves, sabi niya. And our iniquities, like the wind, have taken us away. Unclean thing. Yung mga gawa mo, yung self-righteousness mo, unclean thing yan sa harap ng Diyos. Ang tingin ng Diyos, filthy rags yan. So reject yan. At tinatanggap lang ng Diyos na paglilingkod, yung paglilingkod ng tunay na ligtas. Hindi yung naglilingkod para maligtas. Tulad nung akin na-encounter, pwede ka ba namin makausap? Sabi ko, yes. Sure, saan tayo? Oh. Tapos tinanong ko kagad. Oh, kayo ba ligtas na? Hindi. Kaya nga kami naglilingkod para maligtas. Aba, mali, baliktad. Paano maglilingkod yung tingin ng Diyos? Patay. Sa Ephesians chapter 2 verse 1. Okay? Bago yan maglingkod, dapat buhay mo na. At paano maglilingkod yung hindi ligtas? Sige na. Halimbawa mauna, kaligtasan o paglilingkod? Kaligtasan. Hello? Nalulunod, utusan mo yun. Makakasunod ba yun? Pero yung nalulunod, iligtas mo muna. Pagkatapos na ligtas, utusan mo yun. Tulad nyo, ligtas na kayo, kaya kayo inuutusan. Hello? So the privilege of service. Colossians chapter 3 verse 23 up to verse 25. Okay? Kahit anong gawin mo, kung hindi ka ligtas, hindi tinatanggap ng Diyos yung paglilingkod mo. Okay? Kahit sinasabi mo, kaya naglilingkod para maligtas, hindi. Hindi ganon ang paraan ng Diyos. Okay? Ang paraan ng Diyos, ililigtas ka muna bago ka maglingkod. At yun ang tama. Right? So, ang turo ng reliyon, maglingkod ka para ka maligtas. That is unbiblical. Amen? Amen? Oh. Now, ang sabi niya dito, sinasabihan dito sa Colossians chapter 3, yung mga taong ligtas na. Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Knowing that the Lord ye shall receive, of the Lord ye shall receive the reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. Amen? So privilege natin maglingkod sa Panginoon. Kaya whatsoever you do, do it heartily. Gawin mo ng iyong buong puso. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of person. Ay, kahit Kristiyano ka na, kung gagawin mo mali, okay, wala kang reward. Paano pang abutin mo? Oh. Privilege nating maglingkod. Tatanggapin ang paglilingkod natin. Ba't hindi ka pa maglingkod? Amen? Privilege natin yan. Wala yan sa iba. Amen. Ang may karapatan yan, yung ligtas. Amen. Privilege natin yan. Special right natin yan na tayo makapaglingkod sa Panginoon. At yung paglilingkod lang natin sa Panginoon, yun ang tinatanggap niya. Yung paglilingkod ng ligtas. 15:58 ng 1 Corinthians, sabi niya, therefore, my beloved brethren, sabi niya, be ye steadfast. Why steadfast? Kasi maraming temptation, maraming trials na pwede kang mabuwal, iguho ng mga sufferings. But ang sabi ni Paul, be steadfast. Unmovable. Bakit unmovable? Maraming mga pagsubok sa buhay na pwede kang itulak, alisin dyan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, sabi niya, be steadfast, unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Why? Bakit always abounding? Kasi maraming bagay na pwedeng magpahinto sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. Pag natisod ka, nagpatisod ka, hihinto ka. Man. Always abounding. Bakit always abounding? Kasi yung mga nakagawa na, dapat magpatuloy pa, lalo pang dagdagan mo yung ginagawa mo. Why? Amen.
because your labor is not in vain in the Lord. Man. Hindi ka lugi dahil nandiyan ka ngayon. Ang lugi yung wala dito. Kala na lang, nakakalamang sila, nandun lang, nakaupo, nanonood na lang, nasa mall na lang, nagpapasyal na lang. Kala nakakalamang, sila yung lugi. Man. Hello, amen? Oh, umawit kayo, ilan lang nakinig, sila ang lugi. Umawit kayo sa Panginoon, score na naman yan sa Panginoon. Amen. Amen. Diba? Oh, nag-check ng attendance. Okay? At isipin nyo ha, o dapat narinig din nila misahe ito. Yung privilege ng Kristiyano. Man. Diba? Eh kung kayo nga, minsan na ang dala kong paglabo, nandiyan ka umaga at hapon, tapos nandiyan ka pa ng Miyerkules. Hirap pang lumago, minsan natatalo pa tayo ng hina. How much more yung umaga lang pag nandyan? Alisin na natin yung pagiging Catholic mentality. Hello? Hindi ka na Katoliko eh. Ha? Oh, sabi ng isang pastor, may mga Kristiyano na parang suki. Pag namalingki na ng umaga, hindi na kabalik ng gabi. Oo nga naman. Ano ka, namamalingki? Hindi eh. Ang Kristiyano, ang araw ng linggo para sa Panginoon. Tama po ba? At anong dahilan na sa palagay mo mas mahalaga ay sa ginawa mo na maglingkod ka sa Panginoon? Timbang mo naman. Oh. At yung pananalangin nyo, mga kapatid na minamahal, kahit ito'y tinanggap mo ang sagot o sabi ng Panginoon, maghintay ka, o kaya hindi dapat yung hinihingi mo, recorded yan sa langit. Ibig sabihin, mapanalanginin ka. May mga prayer tayo na hindi sinasagot ng Diyos ng oo. May sagot ang Diyos ng maghintay. At may sagot din ng Diyos na hindi. Pero recorded yung prayer natin. Amen. Kahit hindi, at least nanalangin ka. Anong turo ng Diyos? Pray without ceasing. Amen. Oh. Amen? Mayroon din hindi naman ako nanalangin, binigyan ako ng Diyos. Parang hindi maganda yun. Ha? Alam niyo, mas maganda yung hinihingi mo, ibinigay ng Diyos. Amen. Ayun naman, kahit hindi nanalangin, binigay ng Diyos. Sabi niya, answer prayer, hindi naman nanalangin. Be sure ha? Answer prayer ako. Hindi mo naman pinanalangin. Nagkarmo ka, sasabi mo, answer prayer ako. Alam niyo, ang pananalangin, hindi lahat ng panalangin nangingi ka. At ang pananalangin, hindi lahat ng panalangin para sa iyo. Ipanalangin mo ang iba. Naalala ko yung kwento ng dalawang magkaibigan. Naglayag sa dagat. Nagkataon na lubog yung kanilang bangka. Nagkahiwalay sila ng pagpang na napuntahan sila. Okay? Sila ay kapwa na nalangin. Pinanalangin yung isa, sabi nga, pagpalain mo si Juan. Bigyan mo siya ng pagkain. Yun lang ang prayer niya. So si Juan, nakakain kasi prayer niya yun. Bigyan siya ng pagkain. Siya naman, maraming blessing. Natatanggap siya. Nung marami siyang blessing na natanggap, nakalimutan niya si
Juan. Naging maramo. Sabi ng Diyos, share mo si Juan. Pangalanan na natin si Pedro. Maraming blessing. Ayaw mag-share si Pedro. Sabi ng Diyos sa kanya, i-share mo. Kasi kaya ka maraming blessing, si Juan, marami siyang ipinanalangin sa iyo. Nakuha niyo? Bahala kayo kung hindi nyo nakuha. Okay? So kaya ka maraming blessing, may nananalangin para sa iyo. Hey! Hindi mo man ipinanalangin yan. Iba ang nanalangin para sa iyo. Hey! Kaya i-share mo sa iba. Amen? Ipinanalangin niya kay Juan, yung pagkain lang magkaroon siya. Eh siya, nagkaroon siya ng marami. Oh. Akala niya si Juan, sinumpa. Eh si Juan pala, maraming ipinanalangin para kay Pedro. Lord, bigyan mo siya ng pagkain. Bigyan mo siya ng asawa. Nag-asawa na siya. Okay? Bigyan mo siya ng barko. Bigyan mo siya ng bahay. Bigyan mo siya ng marami. Si Juan pa lang nanalangin sa kanya. Ngayon, ayaw niyang i-share kay Juan. At alam niyo, mga kapatid na minamahal, sa tagal kong naging Kristiyano, tagal kong naging pastor niyo, I realize na prayer is also a ministry. Amen! Amen? Kaya, para sa akin kasalanan pag ako'y hindi nanalangin para sa iyo. Amen! Privilege of service. Kaya, in-encourage ko kayo magkaroon tayo ng prayer warrior because prayer is also a ministry. Amen! Lalo na sa mga matatanda natin, mga nanay. Mas inuulor yan ng Panginoon. Amen! Matatanda na sila eh. Amen? Oh. Di ba? Pagka nagkaedad kayo ng ganyan, iba ng kaisipan eh. Hindi kasi tulad ng isip ng mga young people. Ang naalala nyo, yung crush nyo. Di ba? Yung pogi, yung ina-idolize ninyo. Sa palagay nyo, itong mga ito, naalala pa sinong crush. Ha? Amen? Secret na lang na. Okay? Amen ba? Oh. Sinuulo sila ng Panginoon. At iniisip ng mga yan, kapakanan ng bata. Na-realize niyo ba yun? Tanungin mo nanay niyo, tatay niyo, anong iniisip mo, tatay? Hindi sasabihin ng tatay mo, kung anong iniisip mo, yun din na iniisip ko. Marami nang napahamag sa ganun sagot. Meron na nagkatanawang binatagdalaga, nandun, magkabilang para. Kahit yan, bakit? Ha? Ganda ng dalaga, pogi rin yung lalaki. Lumapit yung dalaga, nakatingin sa kanya. Nakatanaw sa malayo, wala naman tinanong ng dalaga. Anong iniisip mo? Sabi nung binata, kung anong iniisip mo, yung di iniisip ko, sinampal siya. Yung pala, masama iniisip yung dalaga. Isipin mo yun. Okay. Kung anong iniisip mo, yun di iniisip ko. Talagang sinampal siya. Alright? Now, mga kapatid, patalastas lang yun. Gising pa ba kayo? Naman. Ka-i-click ko mong mensahe, tutulugan niyo pa ako. Okay? Amen? So, sabi po dito, but 25.
But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done. And there is no respect of person. Kahit sino ka man. Lo, Kristiyano ka, gawin mo yung tama, i-reward ka ng Panginoon. Amen. Oh. Ang righteous judge ng Panginoon. Now, each every one of us haharap doon sa judgment seat of Christ. Kung anong ginawa natin, i-reward. Hindi pinag-usapan dito yung salvation. Sa first point pa lang, may salvation na tayo. Amen? Amen. Oh, first point pa lang, may salvation ka na eh. So, hindi pinag-usapan dito sa service ang salvation. Kung anong ginawa mo. So, privilege of service. In conclusion, mga kapatid, no? So, ang kagalakan sa buhay, mga kapatid, na minamahal, ay yung maglingkod ka sa Diyos. Amen. As I close this message, mga kapatid, babasahin pa rin natin yung Romans chapter 10, verses 13 to 15. Sabi niya, so, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him in whom they have not heard? And how shall they hear without what? A preacher. And how shall they preach except they be sent? How shall they preach except they be sent? Mga kapatid, ang isang preacher dapat mayroong proper authority. Amen. Ano na, pag-mission, may proper authority, at ang authority ang magbibigay ay ang church. Hindi ang munisipyo, hindi ang Malacanang, ang church ng Panginoon. Amen. So bawat membro dito, may authority tayo mag-soul winning. Bawat Kristiyano. But when it comes to mission, mga kapatid, mayroong proper authority, proper sending. Sabi niya, how shall we preach except they be sent? Yun ang proper, no? Procedure ng isang preacher o ng isang missionary. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good tidings. What is glad tidings and good tidings? No other than the gospel of the Lord Jesus Christ. Mabuting balita. Okay? So, sabi niya, how beautiful. Sometimes people are beautiful not in look, not in what they say, just in what they do. Kahit ang ganda ng nakapidicure ka pa kung hindi ka nag-umahayo mag-suminim. Walang kwenta yan sa harap ng Diyos. You are not beautiful. Amen. Kahit na ang paa mo parang paa ng itik. You are beautiful if you are going to preach the gospel of Christ. How beautiful the feet. Hello? Mas maganda naman yung nakapedicure ka rin at humahayo. Amen. Kaysa hahayo ka nga naman. Ay sa bagay, sa Diyos, beautiful itong bago kahit na mukhang takip ng suso. Magkantayin mo rin naman, pero hayo ka. Hindi puro kapaganda, hindi ka naman humahayo. Privilege of service. Amen? At alam nyo, ito not by might nor by power, but my spirit, saith the Lord. Nararamdaman niyo ba na ang Diyos nang naglalapit ng mga kaluluwa sa ating simbahan? Amen? Yung bisita natin. Yung nga, Bible study mo, tagal-tagal na, ayaw pa umatin. Yung hindi mo Bible study, umatin, nandiyan. Di ba nakakatuwa? Ngayon, dapat lahat tayo natutuwa. Pag hindi ka natuwa, may bagong mukha, may diferensya ka. Nakakita ba kayo isang pamilya, nanganak yung nanay,
nakasibamot yung yung panganay. Nangunak ka na naman. Tapos ako na naman nag-aalaga. Pagtalikod ng nanay, kinukurot mo yung kapatid. Hello, amen? Oh, yung iba nga dyan, gusto pang kapatid eh. Amen? Privilege of service. Privilege of service. Amen? How beautiful ang sabi ng Panginoon. Ha? The feet of God. Ang sabi niya? How beautiful. Isipin mo, ang Diyos na nagsabi, you are beautiful. Your feet is beautiful. Yun nga lang, feet lang. Dapat pati mukha. You're beautiful. Kaya hindi mo, alam mo, pagka nagsusulwinin ka, kahit wala ng cosmetics. In the sight of God, you are beautiful. Amen? The privilege of service. O, ayaw niyo pa yung God bless you. Tayo lahat tumayo. God bless ba kayo? Tayo naman kumausap sa Diyos, kinausap na tayo ng Panginoon. Okay? Kinausap na tayo ng Panginoon. Ano ang tugon mo sa panawagan ng Diyos? Sa mga pribilehiyo na yan, special right. Wala yan sa ibang tao. Mayroon ka, ikaw yan. Mayroon kang privilege of salvation, privilege of suffering, and then privilege of service. Lapit ka ngayon sa Panginoon at pasalamatan mo siya. Wala kang manghihingi. Pasalamatan mo siya. Kung mas maganda, humingi ka. Lord, bigyan mo ako ng kaluluwang aalagaan ko. Wiwitnessan ko, aalagaan ko dahil i-discipleship ko, Panginoon. Hanggang sa siya naman ako maglingkod. And someday, magiging member siya ng choir. Magsusuwiling, sasama sa Bible study. And someday, magiging leader. Bible study leader. And someday, magiging missionary sa foreign land. Mayroon bang imposible sa Diyos? Kung magiging missionary sa isang lugar, wala kang imposible, kapatid. Salamat, Panginoon, sa inyong patnubay. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa panahon ay pinagkaroon mo sa amin. Yung pinagpala maghapon ito, naging malaya po kami maglingkod sa inyo. Alam niyo po ang aming sitwasyon. Pagmula ng malakas, pumapasok ang ambon. Ngayon, Lord, salamat po. Pinagpala mo maghapon ito. Pagpalain mo rin po ang aming pansamantalang pagtatapos. Ingatan mo kami, ihatid mo kung payapat ligtas ng aming mga kapatid sa kanilang tahanan. Ingatan mo po kami sa buusan ng umuli na aming panibagong pakikibana. Bagunin namin, O Diyos, sa iyong salita na natanim sa aming puso at isipan hanggang sa ito'y lumago at magbunga. May apply namin sa aming buhay spiritual. Salamat sa pribilehiyo. Lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen. God bless you.